Hi everyone! Kumusta na kayo? Good morning, good afternoon sa iba't ibang sulok ng mundo. So ngayon, gagawa tayo ng ginisang corned beef. So simple lang ang ating luto today. Ayun, at maghiwa tayo ng bawang, sibuyas, at saka corned beef. Yun, igigisa lang natin siya ng konting mantika. Then, hindi na tayo naglagay ng asin kasi maalat na yung corned beef. Unless kung magdadagdag kayo ng itlog, yun, pwede kayo magdagdag ng asin kasi ma-overpower na rin siya ng itlog. Pero ako, prefer ko lang is pure corned beef lang ang lulutuin natin ngayon. Ayun, kumusta naman kayo? At kwento-kwento naman tayo ulit. So, punta tayo sa ating kwento. So, napanood nyo ba yung isang series sa Korea na yung Pinoy na meet na niya yung mother niya within 31 years. So, yun, nakaka-touch talaga yung kwento na yun, no? Sobrang nagkaroon tayo ng inspiration, lalong-lalo na sa mga magulang, kung gaano kahalaga ang ating magulang, lalong-lalo na ang ina. Ayun, nung pinanood ko, talagang luha talaga, iiyak ka talaga, hindi mo mapigilan. Tsaka paulit-ulit kong pinapanood, naiiyak pa rin ako. Sobrang nakaka-touch yung story niya kasi sabi pa niya, ang sabi lang daw sa kanya is from airport parang 2 weeks lang daw siya, na ang sabi pa is pupunta siya ng Amerika, pero yung pala papuntang Pilipinas, so hindi siya aware. Nagtataka siya ba't naglulupasay daw yung lola niya at saka yung mama niya. Sabi niya, babalik naman ako, bakit ganun yung reaction nila. Pero nang nakarating siya sa Philippines, doon na sinabi sa kanya na for good na siya, yun, masama loob niya. At yun nga, hindi naman totally kinimkim kasi patuloy pa rin naman siya, lumaban siya, medyo may kahirapan sa buhay, pero tuloy-tuloy lang, nag-aaral siya ng mabuti, nagtinda pa nga siya ng basahan. So, nakaka-touch talaga yung story niya. Tapos, nag-struggle siya nung high school siya at natulungan din naman siya, nag-aaral siya ng private with his brother, yung si Jay Manalo, kasi yun ang brother niya. So, yun, nakapag-aral siya ng private. After nun, kinausap daw siya na hindi na siya makapagpatuloy kasi marami ang anak si Jay Manalo. So, nagpursige pa rin siya since matangkad naman siya. Nag-ano siya sa basketball, naging varsity siya sa school nila, at saka yung school na pinapasukan niya, ang choice lang talaga is criminology. Nakalimutan ko yung school niya. So yun, tuloy-tuloy yung pag-aaral niya. Tapos every time doon na pumupunta siya tuloy-tuloy pa rin siya, nagbabakasakali siya. Nung naging pulis na siya, nagbabakasakali siya na mahanap niya yung mother niya through sa mga Korean store. So pag pupunta siya sa Korean store, nagtatanong siya kung kilala niya yung ganong pangalan ng mama niya. Tapos na uuwi daw sa data privacy kasi mahigpit yung data privacy sa Korea. Then yun, one time, sabi pa niya yung nasa nagtotobero ba yun, na yung anak niya napansin parang mukha ang Koreana, tapos tumawa yung mother-in-law niya kasi sabi is may lahi talaga yan ng Koreana kasi yung father niya is half Korean. So doon nag-umpisa. And then medyo maano pa nga yung story nila kasi nauuwi pa rin sa data privacy ang tumulong sa kanya na may kilala na producer na Koreano, na may kilala na producer sa Korea. Nauuwi pa rin sa data privacy, media na nga yun ha. So ang ginawa nila is pinopost niya yung mukha niya sa every series nila, every episode nila, pinopost yung pinaka-last, pinopost yung mukha niya, yung mukha ng family niya, yung nanay, tatay niya, na picture na bata pa siya. So yun, may kakilala ng nanay niya, yun tumawag sa station ng series na pinopost lagi yung mukha niya na nasa US. Doon nag-umpisa. At yun na nga, sobrang talaga yung story nila. Panoorin niyo yan, yung
kahit i-search nyo lang Pinoy, Korean Pinoy, meet his mother within 31 years, yun makikita nyo, sobrang nakakaiyak, nakaka-inspire siya. Ayun lang, at medyo masaya naman din sila kasi nag-meet na sila sa Korea. Ayun, in-arrange ng media, although may kasama pa rin sila sa series, pero kahit paano na ano na niya, just imagine 31 years na hindi niya nakasama yung mother niya, kasi longing siya to love her, no, yung love ng mother. So within 31 years, yun talagang yakap na yakap talaga siya, kasi yun daw ang iniisip niya nung iniwan siya nung sumakay siya ng airplane, nung hinatid siya sa airport. Hindi niya nayakap ng mahigpit yung magulang niya. So yun ang ginawa niya, talagang yakap na yakap siya. So yun, at tuloy-tuloy ang buhay nila ngayon. So far, ang alam ko is nag-video chat sila everyday daw, kasi kumbaga catch up for the long time na hindi sila nagkasama, nagkausap. So ayun, keeping in touch na sila. Tapos parang balak pa din ng Pinoy na, kasi since andito naman yung stable naman job naman siya dito sa Philippines, dalhin niya yung mother niya dito para makasama niya, kasi kumbaga sila lang dalawa ang tutulungan, kasi sila lang, yung mother niya, siya lang talaga yung family, at saka hindi na nag-asawa yung mama niya, hindi rin na rin nag-anak dahil sa kanya. Ayun, at yun, masaya ang ending. So panoorin nyo guys, makaka-inspire siya. Kaya mararamdaman nyo yung halaga ng isang magulang, kasi sila nga within 31 years, just imagine, wala siyang magulang, pero longing pala. Paano pa kaya yung mayroon, di ba? So ayun, sana pahalagahan nyo rin yung kung mayroon lang kayong mga magulang, kasi ako wala na din. So ayan, at yun na yung corned beef natin. Tuloy-tuloy na natin lulutuin. Medyo mahaba-haba yung story natin ngayon, at yan, ihalo-halo nyo lang yung corned beef. Nagsutay ako ng sibuyas bawang lang, tapos nilagyan ko ng paminta. Tapos mga siguro 2 minutes nga lang at wala pang 2 minutes, kasi mainit naman yan, para uminit lang yung yung corned beef. Mainit lang siya. Ayan, halo-halo lang natin. At thank you pala ha, may nagka-camera yan, may nagbi-video dyan. Kaya medyo maayos-ayos yung ating kuha ng video, kasi may humahawak ng camera. Salamat kay Tin, yun siya yung nagka-camera dyan. Yan. Ayun, at tuloy-tuloy pa rin ang ating paghalo dyan. Ininit lang natin ng konti yung corned beef, kasi syempre galing sa lata. So syempre para at least masarap din kainin pag mainit. Ayun na nga, at nagtuloy-tuloy na yung buhay niya dito sa Pilipinas, at maganda din naman, at na-blessed siya, at yun, nagkita na sila. Ayun, happy ending din naman, no? Yun, masarap talaga may nanay. Naalala ko pa nung kabataan ko, during that time, kasi nakwento din na pala yung mama niya na Koreana, na anong nataalala niya na ginagawa niya sana, kasi 6 years lang sila nagkasama totally, kasi 6 years siyang dinala sa Pilipinas. So nung elementary daw, sabi niya, pinaglulutuan niya, parang 3 AM gumigising na daw siya to prepare ng timbak ba yun, kasi paborito ng anak niya, dinadala niya sa school, tapos yun ang pinapakain niya sa teacher niya at saka sa anak niya. Yun, nakaka-miss lang din, kasi ako din dati nung
nag-aaral ako, tapos pag umuwi ako, yung paborito ko talaga kainin nun, yung paksiw ng nanay ko, yung kahit maliliit na isda, tapos yung walang sabaw, tapos nakababad siya sa dahon ng saging. Wow, sarap na sarap na ako nun. Tapos yung mainit-init na kanin, yun, pag kahit ganun lang na ulam, parang feeling ko mayaman na ako ng mga panahon na yun. Ayun, sobrang nakakatuwa. Tapos, yan, itong corned beef nga, no, sobrang dati, hirap tayo makakain yan. Ngayon, nag-iinarte na, pure foods na. Argentina lang dati, sobrang masaya na tayo. Ayun, kasi mas mahal naman ang pure foods kaysa Argentina. Pero kasi yung lasa din naman, talagang mas may pagkakaiba talaga so far. Hindi lang naman natin nalang yung brand, no. Mas maganda din pa rin kasi yung pure foods yung brand. Maganda din yung quality ng meat niya. Aside from Argentina. Hindi ko inaano yung kumakain ng Argentina. Kumbaga, mas prefer ko lang yung pure foods. Yun. Ayun, tapos yung dati nga nila, para ngayon nakakapag-decide na tayo kung maraming kung walang itlog, beef lang siya. Dati talagang lalagyan pa yan ng itlog ng nanay ko, maliit na Argentina, or yung isang sardinas na Argentina, para mas masarap, para mas ma-accommodate kami kasi 5 kami na anak nila. Tapos para ma-accommodate kami lahat, dalagyan ng 3 itlog. Ayun, may lasang corned beef na pero madaming itlog. Ayun lang, nakakatuwa lang din, no. Ayun, may sopas pala din ako diyan. Kasi nagluto si Tinang sopas kahapon. Yun ang aming kinain buong maghapon. Ayun. Tsaka tinapay. Yun lang. At sana, kumusta naman kayo guys? Kumusta kayo dyan pala? Kumusta kayo sa inyong trabaho? Ayan, sana okay kayo lahat. At ayun, laban lang tayo, no? Kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, laban lang. Pray lang din kayo, malalampasan din yan. Ayun, at kumusta din sa work? Mamaya may work na kami, kahapon wala kaming work kasi Canada, Thanksgiving sa Canada. So yun, wala din kaming work dito sa Philippines. Mahaba-haba hindi lang ako nakapag-upload kasi hindi kami masyadong nagluto, tsaka hindi ako makalabas din. Naghihintay pa ng sahod. Ayun, although mayroon din naman ako pang grocery kasi meron akong points na gagamitin sana, hindi lang ko nagamit kasi hinintay ko ngayong sahod din. At least pag lumabas ka, aside from points lang na pwede may grocery, meron ka din sahod, no? May pera ka pa rin kahit papano kasi iba pa rin yung may pera ka lalabas. Yun, hinintay ko din siya. So, hindi ako umalis. Ang food lang na kung anong mayroon dito sa ref, yun ang inuulam. So, hindi akong nagluluto si Ting. Hindi naman siya nagvi-video. Kaya hindi ko rin upload. Wala rin akong upload. At pahinga din. Talagang pinahinga ko din. At yun, at nagbabalik na naman ulit tayo. Kasi inisip ko, sayang naman yung mga time na hindi ako nakakapag-upload. Kasi gusto ko tuloy-tuloy na rin kahit papano, pakonti-konti na video. Minsan, busy sa work. Kagabi nga may ginawa din ako. Hindi ko pa siya pwedeng ikwento kasi di pa naman totally nagagawa ko. Siguro pagdating ng panahon may ikwento ko din yan. Ayan, at in-enjoy ko lang yung corned beef with sopas. At saka after nyan nagwalis-walis kami sa labas. Kasi yun, in preparation na rin yung mga lalagyan ng ilaw nitin sa Christmas decor niya this coming December. Medyo magaga lang, nag-trim lang siya doon sa labas at saka ako nagwalis-walis, tapos inayos ko yung ilaw namin sa labas kasi nawalan na ng ilaw yung poste. Kahit paano may ilaw pa rin kami sa front. Ayun. Mamaya may pasok na ulit. Kayo din, kumusta naman ang araw nyo ngayon? Sana okay at pahinga-pahinga din. Ayan. At yun. Tuloy-tuloy lang tayo. Laban-laban lang. At kumusta na din ang ating panahon? Okay naman so far. Medyo maulan-ulan lang. Parating na ang election. So maraming nag-file na ng candidacy. Isa na din yung si Doc Willie na mas nagiging okay na din yung health niya. Sana tuloy-tuloy na kasi makakatulong din yan sa bayan natin kasi
iba din yung advocacy niya, no? So, tuloy-tuloy lang. Meron din akong gusto na na politics, si Vico Soto. Matapang din siya, no? Marami siyang nakakalaban, pero gusto ko yung advocacy niya sa Pasig. Kasi yung corruption talaga ang tinututukan niya na mawala. Hindi naman totally talaga mawawala yan. Meron pa rin niya. Pero kahit paano ma-minimize. So, kumbaga, kasi yung laki-laki ng budget ng government natin, pero bakit hindi na pupunta sa maayos? Dahil nga may corruption. At yun ang iniiwasan din natin so far na malesen. Kasi kahit paano, pag may mga projects, ang makikinabang yan yung mamamayan, yung mga nakatira sa bayan, sa lungsod. Ayun, at saka syempre yung lalo-lalo na yung healthcare, no? Sana maging okay. Kasi marami talagang naghihirap at kung mayroong mga health benefits, malaking bagay yun sa mga mahihirap at walang pera. Like hospitalization, kahit mga regular check-up din para na maintain natin kung ano yung mga sakit-sakit natin, nakikita din natin ng maagap at nagkakaroon tayo ng gamot na tama na pwede i-take kasi may mga guidance ng mga medical expert. Sana tuloy-tuloy ang pagiging yung mga politics na may advocacy talaga sa bansa natin, no? Kasi mahirap talaga pag yung mitingin lang nila is pangungurakot, talagang wala tayong mapapala dyan. Ayun, pasensyaan nyo na guys, medyo maingay lang yung background natin kasi may mga aso. Medyo disturbing din siya. Medyo tumahimik na, kaya hinintukod yung pagtaw nito, yung voice over kasi nga maingay. Ayun, kumusta naman din? Back to kwento-kwento tayo. Punta tayo sa showbiz. So, hindi pa natin napapag-usapan. May bagong pelikula pala ngayon. Ayan guys, medyo pasensyahan nyo na yung background natin. Medyo maligalig yung aso ng kapitbahay namin. At ayan, back to showbiz, kwento-kwento tayo. Hello, goodbye. Hello, goodbye again. Parang ganun. Hello, basta ganun ang title. Hello, goodbye again. Yun. Hello, goodbye again ba? Tama ba? Or basta yun yung bagong pelikula ni Alden Richards at saka ni Kat Bernardo. Yun. At medyo mainit-init na pinag-uusapan sa social media. This coming November yung premiere nila. If I'm not mistaken, first week ng November yung showing nila. Ayun, at nag-isip din ako, medyo naano ko ngayon sa mga movies na Tagalog. Nanood din ako ng yung kay Joshua tsaka kay yung kay Julia. Medyo okay naman so far. Kasi sa pang English sa YouTube ko na lang pinapanood na libre. Yun ang pinapanood ko. Tsaka gusto ko yung mga movies lang na mga romance, drama, yun. At Hallmark, yun. Madaming mga kwento na ganun lang. Simple lang yung settings ng nila. Story. Ayoko ng horror. Si Tin mahilig sa horror. Hindi ako sa horror kasi takot ako. Pero hindi ako takutin. Pero pagdating sa horror, ayoko manood. Ayoko ng yung mga yung mga nakakagigil ng mga pinapatay na kung ng mga dugo-dugo, tapos yung tinatakot-takot kayo, yung mga suspense. Ayoko ng ganun. Ayun lang. At yun, masaya naman din ang mga ano kaya ang chismis ngayon na anong balita ngayon na pwede natin pag-usapan. Ayan, kumusta naman kaya sila lahat? Meron ba kayong alam dyan guys? Comment naman kayo kung anong pwede natin pag-usapan. Nauubusan na ako ng pag-uusapan natin. Siguro magta-thank you na lang ako siguro sa inyo. Thank you so much sa panunood at patuloy na pagsuporta sa amin. At sisikapin natin makagawa pa ng mga videos. Sana makapag-travel din tayo, no? Nakakalabas naman tayo pero hindi ako nakapag-video. Kasi lalo na pag nasa ibang lugar ka na mahigpit at pinagbabawal nila. Ayun, at sana uulitin ko yung pag-video sa Technohub. Sana maikot ko yun, no? Video lang, konti para ma-experience yun naman yung
yung Techno Hub sa UP, Techno Hub, yun. Sana maikot ko yun at makapag-video ako. Napakita ko sa inyo. At syempre may kwento-kwento pa rin tayo. Hindi yan mawawala. Ayan, at basta ingat lang kayo guys. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Laban lang kung ano mga pagsubok. Makakayanan din natin yan. Pray lang. Tsaka good health. Importante yan sa pamilya natin, no? Good health. At magandang kinabukasan para sa mga anak at saka sa atin. Syempre, enjoy lang natin yung buhay natin. Minsan malungkot, pero laban pa rin. Ayan. At yun, thank you for watching. And see you again our next video. Bye for now.